Hi vlog! Welcome to my guys. This is your one and only Joe Moto once again. And today my beautiful friends, andito tayo ngayon sa bahay ng tropa nating si Paring Dale dito sa Alfonso, malapit sa Tagaytay. This is the first time in this channel na gagawa tayo ng super naked review. So guys, right here in front of you is the 2020 BMW S1000R OMG. At yan mga tropa ang kanyang ZX6R na ginagamit niya sa truck. Napakayaman sana all. Don't worry guys, gagawa tayo ng isa pang content about dyan sa ZX6R. So bago pa ako maihi dito sa pantalong ko sa sobrang excitement, umpisahan na natin. That's good. Alright, BMW S1000R. Ito na siguro ang pinakamamaw na bike review na gagawin natin dito sa channel natin. Solid yung ganda, grabe. For those of you guys na nanilito pagdating sa S1000 series ng BMW, ang single R stands as their naked sports model. Kapag XR naman, yun yung sports tour nila. While kapag RR naman, yun yung super sports nila. In this case, kapiling natin ngayon si S1R. Furthermore, kilala ang mga BMW pagdating sa mga flat twin engine nila or also known as boxer engine. Yung mga ganitong tipo ng makina, ito yung mga magkahiwala yung mga cylinder and they are laid flat down or horizontally. For example na lang yung BMW R90, kung mapapansin nyo, para bang nakalawit yung makina niya. Pero in this case, dito sa S1R, naka-inline 4 na siya. So, mas maganda yung tunog niya. Punta muna tayo saglit sa specs. The BMW S1000R is powered by 999cc liquid-cooled electric fuel injected, 6-speed 4-stroke inline 4-cylinder engine, double overheaded cam na nagpo-produce ng 165 horsepower at 149 of torque at 9,250 RPM. Fuel capacity is 7.5 liters at mabibili nyo ang BMW S1000R for 1,095,000 pesos lang naman. So, kung ibebenta ko yung kidney ko, may 500,000 ako. Tapos, kung ibebenta ko pa yung liver ko, sakto, patay na ako nun. Pagdating naman sa styling mga lods, wala akong masabi. Sobrang elegante niya, nakaka-inlove. Itong kulay na to, ito yung trademark ng BMW eh. White na may halong blue tsaka red lining. Actually, makikita mo talaga dito yung resemblance ng kuya niyang BMW S1000RR eh. Same taillight na napaka-aggressive. Yung side grille ng RR andito eh. Oh. Parang gilid lang ng pating. And of course, ang pinaka-trademark ng mga S1000, yung kirat na headlight niya. Most people ayaw nila to, pero para sa akin nakagandaan ako sa design niya kasi napaka-unique. Pag nakakita kasi ng gantong headlight, malalaman mo agad, uy, BM to ah. Marami ding features to like throttle by wire and gear shift assist pro or quick shifter for clutchless shifting. Pagdating naman sa gauge, makikita nyo dito yung RPM indicator. Tapos wait lang, kailangan natin maghintay ng mga siguro 5 seconds to. Ayan. RPM indicator, speedometer, gear indicator, odometer, yung kilometer, ayan, yung oras, tapos yung mode. Dito sa mode, ito ma-adjust to eh. Saan ba yun? Ito, itong part na to. Sa ngayon naka-road siya, tapos pwede natin siyang ilagay sa dynamic, tapos dynamic pro, sa rain, pero ngayon, road lang muna. Tapos, ito yung ABS indicator niya. Nagbiblink siya kapag di siya naka-start. So, pag umandar na siya, mawawala naman siya. Tapos, ano pa ba? Ito yung cruise control.
check engine, signal light, tapos yung auto blip niya na kung saan sasabihin niya kung kailan ka magpapalit ng gear. To the right, makikita nyo yung kill switch or starter switch, tapos yung mode kung saan ma-adjust nyo yung mode ng bike. Tapos itong part na to, kung sakaling nasa malamig ka na lugar tapos gusto mong initan yung throttle mo, pwede pindutin mo lang to, tapos parang may instant heater na siya. Stig, no? Tapos to the left, ito yung cruise control, hazard, ABS, tapos thrift info, signal light, tapos busina, and flasher. Pagdating naman sa suspension, 46mm upside down telescopic fork sa harap, central spring strut suspension sa rear, double disc Brembo brake sa harap na talaga namang mapapasana all ka na lang, at gumagamit si S1R ng tinatawag na BMW Motorrad Race ABS. Napakasosyal, di ba? Front tire is 127 din, Pirelli Diablo Rosso 2 sa harap, 190/55 Pirelli Diablo Rosso 2 sa likod. Check natin kung anong meron dito sa compartment niya, kung may ilalagay ba dito mga lods. Yeah. So dito nakalagay yung anti-theft alarm tsaka fuse ata to. Also tools sa gilid. Di na ako nagulat sa compartment niya mga lods, kasi halos lahat ata ng big bike ganito kalit yung compartment. Alright, favorite part, road test tayo mga lods. Testingin natin tong si S1R kung ano bang feeling. Actually guys, virgin pa ako. Virgin pa ako pagdating sa mga BMW bikes. So blanco ako sa power nito kung ano bang pakiramdam. Sana lang di tayo tumumba, yari tayo, ang mahal nito. By the way guys, this bike weighs about 205 kg. So titignan natin kung talagang mabigat ba siya. 5'11 ako guys, pero kung nakikita nyo naman, medyo flat-footed ako, pero straight yung binti ko. Yung location ng paa ko sa foot peg medyo aggressive eh. Okay, start na natin para marinig na natin yung tunog niya. Actually guys, nasa break-in period pa lang tong motor na to, so bagong-bago. Oh come on man, ayun na. Narinig nyo ba yan mga lods? Grabe, sarap sa tenga. Grabe naman yung response nito, mas smooth pa sa smooth eh. Alright, let's go first gear. Takte, ang bigat nga. Sana lang narinig nyo mga lods, ang lakas ng tambucho. Hindi muna tayo mag-highway mga chong ha. Stroll lang tayo banda dito. Try natin umataw ng onti dito. Wow! Guys, kung nakikita nyo yung tsura ko ngayon sa loob ng helmet ko, kanina pa ako nakakita eh. Sana ata to sa pinakamagandang motor na na-drive natin. Body position, akala ko relax ako mga lods, pero hindi. Aggressive yung body position ko, medyo din forward ako na mataas lang yung handlebar. Hindi ko alam kung narinig nyo yun guys, pero panay backfire pa siya kanina pa. Hindi ko lang sure kung ganito ba talaga mga S1000. Ba't parang ang init ng kamay ko? Nabilad ata yung gloves ko sa araw. May heater nga pala to, baka naka-on. Ayan, napatay na natin. Back to the ball game. Ang skandaloso nito. Ayun mga lods, oh, narinig nyo? Narinig yung backfire. Teka. Parang mas umiinit yung hawakan ah. Ay, di ko pala napatay. Ayan, okay na. Pinagpawisan kamay ko dun ah. Ang lupit nitong motor na to. Estimated fuel consumption niya guys is 6.7 km per liter. So kung ikaw yung tipo ng tao na nagtitipid, hindi para sa itong motor na to. Masyado tong malakas sa gas, grabe. Lahat ng tao napapahinto pag narinig nila tong motor na to eh, oh. Napakasarap gamitin. Sana all naka-BM. Yung Mazda ko baka wala ng gulong. Ay meron pa naman. Yeah. Grabing lakas ng motor mo bro. Ano na yung mga pinalitan mo dito pre? Slider, mga engine guard, exhaust, Acra. Full system ba to?
Decat lang. Decat? Kay Orion. Ito lahat to kay Orion? Mula dito hanggang dito kay Orion. Ito dito? Hanggang dito. Hanggang dyan? Slip-on lang yan Ito, saan mo nakuha to? Kay Car Scoot, 47. 47? Ito, nilagyan mo na rin, no? Engine guard para pag saling bumaba. Ito, ING, Evotech, slide. Dalawa na, no? Tapos yung radiator at saka oil cooler guard. Ito? Yan, kay Car Scoot lahat yan. Ay, ito. Saan mo nakuha to, pre? Kay Car Scoot din, Evotech, na-adjust din siya. Ang galing, ano? Natutupi. Para pag bumagsak, hindi mapuputol. Oo, sa tail tie di mo, wala pa. Tinanggal mo lang yung fender. 40 look ng onte. Parang RR yung kalahati niya. Ay, oo nga eh. Dito lahat RR, no? Yung unahan lang yan. Yung unahan. Parang hinati lang. Kahit naked siya, aggressive yung position niya eh, no? Tsaka yung paa ko naka-bend. Kala ko ako. Parang nakababa. Oo. So guys, kung nagustuhan nyo tong video na to, paki-like at kung mahilig ka sa motor, mag-subscribe ka lang kapatid. Ciao!